Musta na, Joby? Ako? Yes. Okay naman. Mayroon lang tayong gusto ko lang i-clear nga pala dun sa comment na audio raw ho namin basag-basag. Nagkataon lang ho na nagkamali lang ng pagsaksak. Kung papansinin yung mga una naming content, maliwanag naman. Yung langong araw ng isang beses lang ho nangyari yon. Salamat doon sa mga nakapuna at nag-advise. At least sa ganyan, magagawa namin itong maging mabago at pagandahin pa ho ang mga... Ibig sabihin, interesado sila. Oo. Mas maintindihan yung mga content. Salamat po. Balikan nga natin yung mga na-discuss natin last time, Joby. Madami kasing pangyayari ngayon, nababalitaan ng mga tao. Itong first quarter, ang daming celestial events, no? Merong planetary alignment, solar eclipse this February, tapos meteor showers ng March. Well, yung mga pangyayari ngayon, yung mga sign na nanggagaling sa itaas, well, everyone know, no? Sa lalo sa mga knowledgeable sa Bible, di ba? May mga sign na ibibigay na makikita mula sa itaas. Hindi naman ibig sabihin yan ang paggunaw. Hindi naman yan yung sinasabi nila sa Revelation. No. Ito po ay awakening year, no? Kumbaga, awakening year nga sinasabi ko dahil maraming mangyayari na pwedeng masasabi nating mga gulo, di ba? May war nga akong sinabi, pero sana ayoko pa rin mangyari yon. So, may mga disaster. Bawat bansa, mayroong mga significant things na maaaring mangyari. Okay, yung mga celestial events, ano nga ito? Oy, pero sunod-sunod ha. Sunod-sunod. Ito yung taon na medyo mas marami. Pero iba pa rin yung papasok na mga second quarter to the third quarter. Ako, maraming pagbabago. Kagaya ng mga sinabi ko noong 2023, sa pag-upo pa lang ng ating presidente, medyo ingatan niya kasi may magiging dahilan ang kanyang pag-alis sa pamamagitan ng isang babae. Diba? Pero, ang mas kinakatakot ko, yung nakikita ko na maaring magkaroon ng rally, people power, or tinatawag natin baka lang ho, maapektuhan ang eleksyon. Pwedeng hindi matuloy, pwede rin naman sana mangyari na matuloy. Natuloy yung impeachment sa Congress kay VP Sara. Ano kayang kinabukasan nito? Eto, tingnan natin sa card, since tinanong mo naman kung ano mangyayari sa impeachment ni VP. No? Actually, pwede niya rin, medyo mainit ang usapin, magiging mainit ang mga issue pag didiinan talaga. Kumbaga sa gagamitin ko na yung term na gigipitin. Okay. O iipitin CBP. ba? Oo, iipitin. Kapag ito ay nagpatuloy na magpatuloy, malaki ang magiging apekto nito sa ating presidente o sa gobyerno, sa government. Ang iniwasan ko lang dito sana, may kanya-kanyang grupo yan eh. Okay. Merong pro-BBM, may pro-Sara. Pero kasi sa lakas din ng Duterte, di ba? Alam niyo naman kung anong impluwensya ni Digong. Yung titawag natin may kamay na bakal. Kasi itong impeachment talagang tatakbo. Kung tutuos nga, masasabi ko may kulong na tinatawag. No? Or magkaroon at itawag tayo ng linaw doon sa binibintang. No? Pero ilalaban to kasi ang magiging rito, yung lalaki ang pwedeng makatulong kay Vice. No? Baka hindi pa nga matapos yung case na yan, may gulo na ako nakikita. Talaga. Ano possible na gulo kaya? Lalabas ang tao. Kumbaga parang gagawa sila ng ingay. No? Yun yung nakikita ko sa card. Sa unang ingay, hindi pa ganun kadami. Sa pangalawang ingay, dumagdag. Pangatlo, ibang klase na. Meron pa akong nararamdaman, parang kudita. Pero hindi ko alam kung ano yung naririnig kong kudita sa baraha ko o sa may nagbubulong kasi iba ho ang mga psychic, iba yung energy na nakikita. So kung papansinin nyo, iba ang hangin o iba yung atmosphere ng taon ng 25. Iba to ha. Ang daming traiduran na nagaganap. The year of the snake daw eh. Oo. Ahasan. Oo, ahasan ngayon. Pero, totoo ba yan? Yung mga ganyan, mga year of the rooster, year of the snake, nakaka-apekto ba talaga yun sa ordinaryong tao? Kakapatapos na ng Chinese New Year. Kasi yung, kunyari, kailan ba nauso yung mga ganyan? Di ba? Nung panahon namang malit ako, wala pa yan eh. No? Nung mauso ang mga ganyan, nauso rin yung pungsoy, di ba? 1987 na tayo. Ayoko namang siraan yung mga ganoon. Depende na lang sa paniniwala ninyo. Kasi ako, based on my opinion, I always read Bible kahit na hindi ako masyadong knowledgeable sa Biblia. Everything was explained in the Bible. Pamanhiin, sabihin na natin pamanhiin. Wala akong ganyan sa Bible. No? Kung magdediretso lang tayo sa Diyos, diretso tayo kakausap sa Kanya,
siguro baka mas ang swerte nasa atin. Pero ang mas mahalaga pa rin, number one pa rin sa inyo yung sana yung ang Diyos na lumikha. Halimbawa, Joby, talagang mapatalsik ang pangalawang Pangulo. Si Chis Escudero ba magiging vice presidente? May possibility nga pala. Kala ko magiging presidente. Kasi ang nakano rito, babae. Vice-presidente, pwede si Cheese, oo. Pwede siya. Pwede siyang i-pick ng Pangulo. Pwede, oo. Kasi siya naman na nasa succession. Oo. Si Cheese ang maaaring mapagbigyan. Oo. Okay. Yun yung naanuhan. Si Chis, most likely. Actually, ang taon na ito, magulo sa gobyerno, marami mga nakikita akong talagang matindi ang labanan na tinatawag natin. May mga, hindi ko sinasabi magre-resign. Medyo ang Senate din parang, alam mo yung urong-sulong? Hindi sila decisive. Takot na, ewan na, parang gusto iba tumahimik. Yun yung baraha. So, ang ano lang dito is, kailangan talaga magawaan ng paraan ng gobyerno.